Sana hindi ganito yung nangyayari sa amin. I mean, mahal ko yung mama at papa ko, pero sana hindi sila nag-aaway, walang bisyo si papa. Hindi talaga okay. Most ng mga kinikita niya dun sa bisyo, ganyan, nagbibigay siya pero hindi ganun sapat. So yun yung madalas na pinagtatalunan ni mama at saka ni papa. Uhaw na uhaw sa pagmamahal ng mga magulang si Charo. Malungkot. Dapat na close kayo or nag-share ka sa nanay mo, nangyayari. Wala talagang ganun. Lalo kapag sumasahod, naalala ko pa ng mga barkada niya na parehas niyang sabungero. Lalo kapag nananalo para mag-inom. Upang maibsan ang kalungkutan ni Charo, bumaling siya sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Inilalaan yung sarili ko na maging masaya, kasama sila, mas nafe-feel ko na mas okay. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Charo sa isang kamag-aral. Parang feeling ko ang ganda ko. May someone na nakanotice sa akin. Kaya ako nag-guess din sa kanya. Siya lang yung nakakaintindi sa akin. Ipinakilala ni Charo ang kanyang kasintahan sa kanyang mga magulang, subalit Ang cold nila sa akin. Hindi siya pinapansin, hindi siya masyadong kinikibo. Kasi nga, against sila doon sa relationship namin. ganun pa man, nagpatuloy ang relasyon ng dalawa hanggang Pagdating sa sex, part lang siya ng relationship. May nangyari sa amin. Ang feeling ko noon una, may takot din ako. Baka mabuntis ako ng maaga. Mas nadagdagan yung feeling ko of security sa kanya. sa ika-6 na taon ng kanilang relasyon, naimbitahan si Charo sa isang gawaing simbahan. Yung good news talaga, in-explain tungkol sa pag-surrender kay Lord. Buong pusong isinuko ni Charo ang kanyang buhay sa Panginoon. Subalit, hindi naging madali sa kanya na bitawan ang maling relasyon. Akala ko that time, yun yung talagang true love. Ayun na talaga yung magbibigay sa akin ng security. Makalipas pa ang 3 taon, may isang lihim na nabunyag na hindi inaasahan ni Charo. Yung kapatid niya mismo, sinabi sa akin na pumunta ka ngayong gabi sa bahay para makita mo kasi every night daw parang doon inuuwi. Agad-agad pinuntahan ni Charo ang bahay ng kanyang kasintahan upang alamin ang katotohanan. Pagpasok ko, nandun yung babae, tsaka siya, kumakain sila ng dinner. Confirm na meron nga siyang ibang dinadala. Pagpasok ko ng kwarto niya, nandun yung gamit ng babae. Pumasok na sa isip ko, okay, may nangyayari. Nagalit ako sa kanya, nagmula talaga ako that time. Ang tagal na, parang hindi pa pala ako sapat. Almost 9 years. Na parang doon sa 2 years na nakilala ko si Lord. Parang nilaban ko siya, pinag-pray ko siya ng maigay, yung gano'n. Yung consistent na ni-invite ko siya rito sa church para lang ma-realize niya yung klase ng life na meron kay Lord. Ganito man ang kanyang naranasan, tinulungan siya ng kanyang kasamahan sa simbahan. Mercy talaga ni Lord na kahit ang tigas ng ulo ko, pilit ko nilalaban yung lalaking hindi naman talaga para sa akin. Siya na yung gumawa ng way for me na i-give up yung relationship na yun. Nagpatuloy na ang pagbabago ni Charo sa kanyang buhay at tuluyan na niyang binitawan ang maling relasyon. Mula sa malalim na sugat, ngayon ay hinilom siya ng pagmamahal ng Panginoon. Naging bahagi rin siya ng Train a Child Project ng kanilang simbahan. Yung mga kabataan, kasama ako ng mga curriculum nila. Siyempre, yung God's Word din. We continue na mag-minister sa mga bata sa labas. I stop looking at the past and dun sa kasalanan ko before kasi nag-forgive na ako ni Lord. Then gagawin ko to kung ano yung pinagagawa niya sa akin. Kasabay rin nito ang pagpapatawad niya sa kanyang mga magulang at dating karelasyon. Sabi ko, Lord, I forgive them. Mas naintindihan ko na po kasi ngayon dahil nakilala kita. Bitbit rin ni Charo ang mahalagang aral na natutunan niya mula sa Panginoon. Siya yung nagbigay sa akin talaga ng totoong security. Siya yung nagbuo sa akin. Siya talaga yung nagsabi sa akin that I am worthy to love.